Magandang araw sa lahat. Buksan natin ang ating Bible sa Proverbs chapter 3, verses 1 to 12. Isang bahagi ng Bible na parang may isang tatay na lumalapit sa iyo at sinasabing, "Anak, makinig ka. May sasabihin ako sa iyo at makakatulong ito sa iyo kung pakikinggan mo." So, sunulot ni King Solomon ang chapter na ito at kilala si King Solomon sa Bible bilang the wisest man who ever lived. Ang Proverbs na ito ay isinulat niya mga 970 to 930 BC. At itong chapter 3 ay parang love letter ng isang ama sa anak niya. Pero hindi lang para kay Rehoboam ang letter na ito, kundi para sa lahat ng anak ng Panginoon. Mga anak ng Panginoon na gustong mabuhay ng may wisdom, gustong mabuhay ng may humility at takot sa Panginoon sa gitna ng magulong mundo. Sa Proverbs 3, matutunan natin dito, number 1, na hindi lang pala obedience ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon ang puso natin. Puso natin na ang habol ng Panginoon. Matutunan natin dito na ang tunay na trust ay fully, hindi kalahati. At matutunan din natin dito sa passage na ito, ang disiplina ni Lord ay hindi pala isang rejection, kundi ito pala ay isang palatandaan na mahal ka ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay isang anak, kung ikaw ay isang magulang, or ikaw ay isang manggagawa, may message ang Proverbs na ito sa iyo. So let's pray at hingin natin sa Panginoon na buksan ang ating puso para sa kanyang salitang. Heavenly Father, thank you for this time na kami ay makapagtipon para magbulay-bulay ng inyong salita. Salamat Lord sa life, salamat sa strength, salamat sa pagkataong makinig sa inyo. And as we open Proverbs 3 today, we pray, Holy Spirit, speak to us. Help us not to lean on our own understanding, but in all our ways may we learn to acknowledge you. Buksan mo po ang aming mga puso at isip para marinig ka namin ng malinaw. For in Jesus' name we pray. Amen. So ang sabi dito sa verse 1, "My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments." Mga kapatid, kung mapapansin natin, kung paano nagsimula ang verse na ito. Sabi sa passage, "My son." Hindi lang ito simpleng tawag ng isang ama. Ito ay boses ng isang ama. Boses na may malasakit, boses na may pag-ibig, boses na may purpose. Ito rin ay reminder na ang Book of Proverbs ay hindi lang basta isang listahan ng mga utos. Ito ay pastoral counsel, payo ng isang ama na gustong ilayo ang kanyang anak sa kapahamakan. Ama na gustong ilapit ang kanyang anak sa kalooban ng Panginoon. Pagkatapos niyang sabihin, "My son," sabi niya, "do not forget my teaching." Ang word na teaching dito ay galing sa Hebrew word na Torah. Ibig sabihin, hindi lang ito personal na advice ni Solomon sa kanyang anak, kundi ito ay mga teaching na nakaugat sa kalooban at salita ng Panginoon. Sa Hebrew, ang salitang forget ay
Hindi lang ibig sabihin na nakalimutan mo dahil hindi mo maalala. Ibig sabihin ng forget ay intentionally set aside or ignored. Kaya ang punto ni Solomon dito is that huwag mong pabayaan ang salita ng Diyos. It's not enough that we only hear the Word of God every Sunday. Ang tunay na paggalang sa salita ng Diyos ay kapag ito ay isinasa puso mo. Ito ay iniingatan mo. Ito ay isinasabuhay mo every day. So ang tanong sa atin ngayon mga kapatid, paano ba natin hindi mapabayaan ang salita ng Panginoon? Kaya mahalaga ang next na phrase. Sabi sa verse 1, let your heart keep my commandments. Mga kapatid, ang pagsunod pala sa Panginoon ay hindi lang mula sa utak or hindi lang mula sa takot. Dapat pala ang pagsunod sa Panginoon ay galing sa puso mo. Sa Bible, ang heart ay hindi lang emotions. No? Heart is the center of our being. No? Kung saan nagmumula ang ating pag-iisip, kung saan nagmumula ang ating damdamin, ang ating mga decisions. Where your heart is, there your actions will be. Ang salitang keep dito sa verse 1 ay nangahulugang ingatan, no? Bantayan, pahalagahan. So when Solomon says, let your heart keep my commandments, ang ibig sabihin ni Solomon ay pahalagahan mo ang utos ng Diyos mula sa puso mo. Hindi dahil napipilitan ka, kundi mahal mo ang Panginoon. Pero aminin natin mga kapatid, sa sarili nating lakas, hindi natin kayang sundin ang Panginoon ng tapat. Hindi natin kayang panatilihin ang utos ng Panginoon sa ating puso dahil tayo ay makasalanan, no? Makasalanan ang puso ng tao. Sabi nga sa Romans chapter 8, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. Ang isip ng tao na nasa laman ay kaaway ng Diyos. So how is this possible? How can you keep God's command from your heart? Makikita natin ang sagot sa Ezekiel chapter 36, verse 26 to verse 27. Ang Diyos mismo ang nagsabi. Sabi ng Panginoon, I will give you a new heart, a new spirit I will put within you, and I will cause you to walk in my statutes. Mga kapatid, ito ang promise ng New Covenant. Hindi lang utos, kundi kapangyarihan na sumunod. Hindi lang instruction, kundi transformation. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng bagong puso. And because of that, we have a new desire. Desire na hindi para sa kasalanan, kundi para sa kabanalan. And this is true, mga kapatid. Para sa tunay na niligtas ng Panginoon, yung mga pinili ng Panginoon before the foundation of the world, at ngayon ay kanyang binabago each day. So mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, iniingatan ba talaga natin ang salita ng Diyos sa ating puso? Or masyado na tayong busy sa ating mga trabaho, masyado na tayong busy sa ating buhay, kaya napapabayaan natin ang utos ng Panginoon. The beginning of wise living is this, mga kapatid, isang pusong muling binuhay ng Panginoon at ngayon ay gustong-gustong sumunod sa Kanya. Huwag natin sayangin ang pagkakataon, mga kapatid, habang nandito pa tayo sa mundo, habang may time pa, let us ask for grace. Hindi lang para
maalala ang kanyang salita, kundi para mahalin ito at sundin ito every day. Verse 2, for the length of days and years of life and peace they will add to you. Mga kapatid, verse 2 gives us the reason why we should not forget God's teaching and why we must keep His commandments in our hearts. Sabi sa verse 2, for the length of days and years of life and peace they will add to you. Mga kapatid, hindi ito blanket promise na kapag sumunod ka sa Diyos, hindi ka na magkakasakit or mamamatay na mang-aga. Ang verse na ito, hindi ito prosperity gospel, mga kapatid. This is wisdom literature. Hindi ito promise ng buhay na walang trouble. Ipinapakita dito sa verse 2 ang general result of wise and godly living. Ibig sabihin ng length of days and years of life ay hindi lang mahabang buhay kundi meaningful life, no? Makabuluhang buhay. A life that is lived in the fear of the Lord. Kahit maikli man ang buhay na ito, ang buhay na ito ay mas valuable kumpara sa mahabang buhay na hiwalay sa Panginoon. Ang phrase na peace they will add to you is very rich in meaning, mga kapatid. Yung peace dito sa passage ay hindi lang absence of trouble or absence of chaos. Sa Hebrew word, ang peace na word dito ay shalom, no? Meaning wholeness, harmony, security, well-being, and blessing in every area of your life. So this is not a man-made peace, mga kapatid. This is God-given peace that surpasses all understanding. At ano ang daan para sa peace na ito? Ano ang daan para sa shalom na ito? It is not found in your wealth. It is not found in your career or comfort. Ang peace na ito ay bunga ng obedience mo sa kalooban ng Panginoon mula sa pusong binago ng Panginoon. The person who walks the path of wisdom is not a perfect person, mga kapatid, pero siya ay may kapayapaan sa Diyos. Siya ay may kapayapaan sa kanyang sarili, may kapayapaan sa kapwa niya. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, anong klaseng buhay ba ang habol natin? Yung mahabang buhay pero malayo sa Panginoon? Or yung everyday na naglalakad kasama si Lord, kahit mahirap, pero may tunay na peace? Mga kapatid, God's Word doesn't promise na maging madali ang buhay natin. The path of wisdom, the path of a heart that follows God, always leads to peace. Verse 3. Mababasa natin dyan na binigyan tayo ni Solomon ng dalawang mahalagang katangian na dapat hindi mawala sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi sa verse 3, let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. May dalawang mahalagang katangian na dapat hindi mawala sa buhay ng isang believer. Ang word na steadfast love and faithfulness. Sa Hebrew, ang steadfast love ay mula sa salitang hesed, no? Isa sa pinaka-powerful na words sa Old Testament. Ang word na steadfast love, ito ay covenant love, no? Matatag, matapat, love na hindi madaling talikuran. Mga kapatid, hindi ito ordinaryong pagmamahal. This is the kind of love that comes from God. This is the kind of love na tapat kahit tayo ay hindi karapat-dapat. At ang word na faithfulness dyan sa verse 3, nagmula yan sa Hebrew word na emet. No, ibig sabihin katapatan, integrity, katotohanan.
Kaya ang sinasabi ng verse 3 ay ganito, huwag mong hayaang mawala sa iyo ang pagkaroon ng puso na puno ng love, puso na puno ng steadfast loyalty, una sa Panginoon at pangalawa sa kapwa mo. Pero ang tanong sa atin mga kapatid, paano natin maisasabuhay itong steadfast love? Paano natin maisasabuhay itong faithfulness? Ang sabi sa verse, bind them around your neck. Bind them around your neck. Parang isang jewelry, parang isang alahas na palaging dala-dala mo. The idea here is, huwag mong itago ang katotohanan. Huwag mong itago ang pag-ibig. Ipamuhay mo ito. Let it be visible in your words. Let it be visible in your actions. Let it be visible in your relationship. Then anong sabi sa verse? Write them on the tablet of your heart. Ibig sabihin, hindi lang ito dapat nasa panlabas nating buhay. Dapat pala ito ay galing sa loob. Hindi plastic, hindi pakitang tao, kundi bunga ng puso na binago ng Diyos. Sa New Covenant, makikita natin ang fulfillment nito, mga kapatid. Sabi sa Jeremiah 31, I will put my law within them and I will write it on their hearts. Mga kapatid, this is God's work under New Covenant. Binago ni Lord ang puso ng kanyang mga hinirang para maging matapat sa Kanya. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, itinanim ni Lord ang katotohanan, itinanim niya ang pag-ibig sa puso natin. So mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili ngayon, ang buhay ba natin ay punong-puno ng steadfast love at faithfulness? Nakikita ba ng ibang tao ang kilos natin? And most of all, totoo ba ito sa puso natin? Tandaan natin mga kapatid, ang tunay na Kristyanismo ay hindi lang magaling sa doktrina, kundi sa doktrinang ipinamumuhay sa loob at sa labas. At kung tayo ay tunay na binago ng Panginoon, hindi mawawala sa atin ang pag-ibig, hindi mawawala sa atin ang katapatan, because this is the very character of God who dwells in us. Verse 4, so you will find favor and good success in the sight of God and man. Mga kapatid, ang verse 4 ay result ng verse 3. Kapag ang buhay natin ay led by steadfast love, led by faithfulness, ito ang magiging effect. Sabi sa verse 4, you will find favor and good success. Ang word na favor dito mga kapatid, ito ay tumutukoy sa grace or kindness na ibinigay ng Panginoon at minsan pati ng tao. Hindi ito dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil sa fruit of obedience, fruit of conversion na ginawa ng Panginoon sa atin. Tandaan natin mga kapatid, ang favor sa mata ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa favor ng mundo. Kahit hindi ka sikat, may peace ka. Kahit hindi ka mayaman, may joy ka. Kahit hindi ka kilala ng tao, kilala ka ng Panginoon. At kapag ang buhay mo ay tapat sa Diyos, minsan binibigyan ka rin ng Panginoon ng favor sa mata ng tao. Not always, but oftentimes, a person with a good testimony is respected by those around him. Tulad ni Joseph sa Book of Genesis. Kahit ilang beses si Joseph na pinabagsak, ang Diyos ang nag-angat sa kay Joseph sa tamang panahon. At yung word na good success, sa ibang translation, good repute, ito ay tumutukoy sa wise reputation, a kind of honor, a kind of recognition that flows
not from self-promotion, but from godliness. This is the kind of respect that results from a life led by God. Pero tandaan natin mga kapatid, this is not a guarantee of worldly success. Ang ibig sabihin nito, kung naglalakad tayo sa katotohanan, kung naglalakad tayo sa pag-ibig ng Panginoon, magiging maayos ang ating testimony sa harap ng Diyos at sa harap ng kapwa mo. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, ang buhay ba natin ay nagdadala ng favor sa mata ng Diyos? At kung makikita man tayo ng mga tao sa paligid, anong testimony ang naiwan natin? And if we look into our hearts, may loyalty ba dyan sa Panginoon sa puso mo? May love ba dyan sa Panginoon sa puso mo? Mga kapatid, ang tunay na success ay hindi sa dami ng likes sa Facebook or sa yaman mo. Mga kapatid, ang tunay na success ay kapag sinabi ng Diyos, "Well done, good and faithful servant." Verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Mga kapatid, ito ata ang pinaka-quoted, ang pinaka-famous na verse sa buong Proverbs. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Sabi ng verse, trust in the Lord. Ang salitang trust dito ay hindi lang basta agreement, no? In Hebrew, ang word na trust has the image of putting full weight. Parang nagsandal ka sa Diyos ng buong buo. Wala kang hawak na backup plan. At sino dapat ang ating pagkatiwalaan? Sabi sa first, the Lord. The Lord Yahweh. Ang covenant-keeping God. Ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na hindi nagkukulang. Ang Diyos na hindi nagkakamali. He is sovereign. He is wise. He is always good. Even when you don't understand His ways. Kaya sabi ni Solomon, trust in the Lord with all your heart. Hindi half-hearted na trust. Hindi conditional na trust, kundi buong puso. Lahat ng emotion mo, lahat ng decision mo, lahat ng plans mo, lahat ng direction mo sa buhay mo. Ibig sabihin, wala kang kinikimkim na reservation. You don't say, Lord, I trust you with my eternity, pero yung love life ko, Lord, akin na lang. No! True trust involves complete surrender. Then comes the warning. Ang sabi sa passage, do not lean on your own understanding. In other words, huwag mong gawing sandalan ang sarili mong karunungan. Huwag mong gawing sandalan ang sarili mong opinyon. Huwag mong gawing sandalan ang sarili mong instinct. Sabi ng iba, trust your instinct. Yes, God gave us mind to think, pero mga kapatid, our minds are limited. Our minds are affected by sin. Sabi nga sa Proverbs chapter 1 verse 7, even the most intelligent person can be a fool apart from the fear of the Lord. Mga kapatid, we know that the heart is deceitful above all things. Our natural understanding as human is darkened. And if you rely on your own reasoning, your path will always be crooked or balaktot. Pero mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon ay ito. Binigyan tayo ni Lord ng kanyang salita para maging ilaw sa ating landas. Sabi nga sa Psalms, your word is a lamp unto my feet. At binigyan tayo ni Lord ng Holy Spirit para itama ang ating pag-iisip, para gabayan tayo sa katotohanan.
Mga kapatid, ito ang hamon sa atin ngayon. Kanino ka ba talaga nagtitiwala? Nagtitiwala ka ba sa sarili mong plano? Nagtitiwala ka ba sa yaman mo? Nagtitiwala ka ba sa talino mo? O nagtitiwala ka sa Diyos na may hawak ng entire history, may hawak ng salvation mo? Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sinasabi, ipinapakita ito mga kapatid every day sa pagsunod mo sa Panginoon, kahit mahirap, kahit hindi mo maintindihan. Kaya kung ikaw ay tunay na binago ng Diyos, hindi mo aasa ang buhay mo sa sarili mong understanding. You will say, Lord, not my will, but yours be done. At anong sabi sa verse 6? In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Ang verse na ito ay kasunod ng verse 5. Kung sinasabi sa verse 5 na trust in the Lord with all your heart, ngayon naman tinuturo kung paano natin ipakita ang trust na iyon everyday. Sabi sa salita ng Diyos, in all your ways, acknowledge Him. Ibig sabihin, lahat ng aspeto ng buhay mo, sa trabaho mo, sa relationship mo, sa family mo, sa giving mo, sa paggamit mo ng time mo, sa decision mo. The word acknowledge here goes deeper than simply mentioning it. In Hebrew, it's from the word yada, which means to know deeply and intimately. So ang word na acknowledge Him, it means that you recognize God's presence. You submit to His authority. You seek His guidance. And you desire His glory sa lahat ng ginagawa mo. And what is the promise? Ang sabi sa passage, and He will make straight your paths. This does not mean na magiging madali ang buhay mong kapatid. Hindi ibig sabihin nito na wala ka ng problema sa buhay mo. Hindi ibig sabihin na lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Ibig sabihin nito ay ang Diyos mismo ang magtutuwid sa iyo. Siya ang maggagabay sa iyo. Siya ang magdadala sa iyo sa tamang landas according to His plan. Hindi sa plan mo. Sa original language, make straight your path carries the idea of removing obstacles, clarifying direction, and establishing your steps. Mga kapatid, hindi ito magic. Ito ay providential leading ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ng kanyang mga anak. At kung ikaw ay tunay na kabilang sa mga pinili ng Panginoon, you can be confident that God is not just guiding you randomly. He is directing your steps according to His sovereign redemptive plan. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 28, for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. So mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. In everything we do, are we seeking God's will? Or minsan ginagawa lang natin ang gusto natin tapos saka na lang natin i-consult si Lord kapag may problem na tayo? Mga kapatid, true trust in God is not just felt, it is seen in our surrender to His leadership every day. Kaya kung ikaw ay tunay na ligtas, ito ay makikita sa buhay mo na always nag-acknowledge, always nag-realize sa Panginoon, even in the midst of uncertainties. Because the one who calls you is faithful, and He will surely direct your paths. Verse 7, be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil.
Mga kapatid, kung sa verse 6 ay tinuturuan tayo to acknowledge God in all our ways. Now in verse 7, Solomon gives us a warning. Solomon gives us command to guard our hearts. Sabi ni Solomon, be not wise in your own eyes. Sa madaling salita, huwag kang magmarunong. Huwag mong isipin na ikaw ay may sapat na talino para i-manage ang buhay mo na walang takot sa Panginoon. This is not just a matter of pride, mga kapatid. It is spiritual blindness. Ang taong wise in his own eyes ay isang tao na hindi teachable. Ang tao na wise in his own eyes ay isang tao na hindi submissive sa salita ng Panginoon. Isang tao na ayaw tumanggap sa rebuke. Isang tao na ayaw tumanggap ng correction. This is the kind of wisdom na tinawag ng Diyos na foolishness. Sabi nga sa Romans chapter 1, claiming to be wise, they became fools. Kaya ang opposite sa pagiging wise in your own eyes ay ito, mga kapatid. Sabi sa passage, fear the Lord and turn away from evil. Ang fear of the Lord dito, mga kapatid, hindi ito fear na parang natatakot ka na parusahan ni Lord. Ang fear of the Lord dito, this is a loving respect, mga kapatid. This is submission to His power, submission to His holiness, and trusting that God's ways is always right. Kung tunay mong kinatatakutan ng Panginoon, iiwas ka sa kasamaan. Kung tunay mong kinatatakutan ang Panginoon, hindi mo lalaroin ang kasalanan. Hindi ka magbibigay ng excuse. You will turn away from sin. Not just externally, but from the heart. At tandaan natin, mga kapatid, we cannot do this on our own. Sa ating natural na kalagayan, hindi natin gustong umiwas sa kasalanan. No? Ang tao ay alipin sa kasalanan. Sabi nga sa Romans chapter 6, you were slaves of your sin. But by the regenerating work of the Holy Spirit, binigyan tayo ni Lord ng bagong puso. A heart that fears God, a heart that hates evil. So mga kapatid, ang tunay na Kristiyanong binago ni Lord ay hindi palaban sa Kanya, kundi mapagkumbaba, marunong tumanggap ng salita, at may pusong gustong lumakad sa kabanalan. Let us not be wise in our own eyes, mga kapatid. Let us tremble at His word. Let us walk in fear of the Lord, for this is true wisdom. Verse 8, it will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Mga kapatid, ang verse 8 ay bunga ng sinabi sa verse 7. No? If your heart is not proud, at kapag ikaw ay may takot sa Panginoon, and if you turn away from evil, there is a reward. Sabi sa verse 8, it will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Pero mga kapatid, this verse is not promising us that if you fear the Lord, you will never get sick. No? Ang verse na ito, hindi ito guarantee ng physical health sa lahat ng pagkakataon. No? This verse is wisdom literature. No? Solomon here is painting a general principle. No? Principle that godly living leads to holistic well-being. No? Ang salitang healing dito, mga kapatid, it can be translated bilang health or restoration. At yung flesh, no, and bones, they are used to represent the entire body. So, ibig sabihin, ang pagsunod kay Lord ay nag-eapekto pala not only in the spirit, kundi pati sa kalusugan mo
at kapayapaan ng katawan mo. Kapag ang puso mo ay may takot sa Panginoon at lumalayo sa kasamaan, wala kang tinatagong kasalanan, wala kang guilt, wala kang double life, you walk in the light, and that brings peace, that brings clarity, and even emotional and physical stability. Mga kapatid, even science confirms this. Ang stress, ang guilt, ang anxiety, ang bitterness, lahat ng ito ay may epekto sa katawan mo. Pero kapag ang puso mo ay nasa ilalim ng grace at power ng Panginoon, your body often follows. No? But even deeper than that, mga kapatid, this verse reminds us that godliness is life-giving. Kahit may suffering, kahit may mga karamdaman, ang taong may takot sa Panginoon ay ang taong may inner healing, no, soul refreshing and sustaining grace, the kind of peace na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang madali, pero ito ay nagbibigay ng tunay na kapahingahan, tunay na kagalingan, tunay na kapanatagan sa katawan at kaluluwa. From sin, turn from sin, fear the Lord, trust Him, and you will taste not just health, but refreshment sa iyong buong pagkatao. Verse 9, honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Dito sa verse 9, Solomon teaches us how to practically demonstrate our fear and trust in God. At isa ito sa mga pinaka-sensitive na area sa buhay natin, ang ating kayamanan. Sabi sa verse 9, honor the Lord with your wealth. Ibig sabihin sa lahat ng meron ka, pera mo, ari-arian mo, mga resources mo, gamitin mo ito para lang, hindi para lang sa sarili mong comfort, kundi para bigyang glory ang Panginoon. Ang word na honor dito ay from the Hebrew word kabed. Ang ibig sabihin, to give weight or to treat as heavy as important. So to honor God with your wealth means you treat God as the most important person sa bawat financial decision mo. Mga kapatid, hindi lang ito about sa tithes mo or sa offering mo. No, ito ay tungkol sa buong pananaw mo sa pera. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, do you treat your money as if it's yours? Or kayamanang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Then Solomon says, and with the first fruit of all your produce. Noong panahon nila, ang first fruit ay ang unang bahagi ng ani na inaalay nila sa Diyos. Itong ani na ito, hindi ito tira-tira. Itong ani na ito ang pinakauna, ang pinaka-best na ani. So this shows, or this reflect the priority of God in our lives. Mga kapatid, God deserves the first. God deserves the best, not the leftovers. Bakit? Because He is the source of all blessings. Wala tayong taglay na hindi galing sa kay Lord. We have nothing that does not come from Him. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7, what do you have that you did not receive? Mga kapatid, even our ability to earn wealth is sovereignly appointed by God. Kaya kung may trabaho ka ngayon, kung may kinikita ka ngayon, kung may iniipon ka ngayon, lahat yan ay biyayang ipinagkaloob ni Lord. So mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili, sa paraan ng paggamit mo ng pera, na isa sa buhay mo ba ang principle ng verse na ito?
Verse 9. Nakikita ba ni Lord na siya ang priority mo? Or He is the only one who receives the leftovers? Mga kapatid, how much you love God will also be reflected in how you use your wealth. Kung siya ang una sa puso mo, He will also be the first in your pocket. Verse 10 ay ang result ng verse 9. Kung ang puso mo ay inuuna mo ang Diyos sa iyong yaman, kung ikaw ay nagbibigay sa Kanya ng tapat, taos-puso at may pananampalataya, may promise ang Panginoon sa iyo. Sabi sa verse 10, then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Ang barn at vat ay representation ng kabuhayan sa agriculture ng Israel. Ang barn ay imbakan ng ani, no, lahat ng bunga ng kanilang paghihirap. At ang vats naman ay lalagyan ng wine, which symbolizes joy, it symbolizes celebration and abundance sa culture ng Israel. Kaya sinasabi dito, kapag inuna mo si Lord sa iyong kayamanan, hindi ka makukulang sa kanyang takdang panahon. Pero kailangan nating tandaan, mga kapatid, this verse is not a prosperity gospel verse. Hindi ito guarantee na kung magbibigay ka kay Lord, yayaman ka kagad. This is not a formula, mga kapatid. This is a wisdom principle, a general truth that God blesses those who honor Him and that He knows how to take care of those who put Him first. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, sabi ni Paul, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. In other words, God supplies not to make us rich, but to make us faithful. He provides so that we may continue to honor Him. He provides so that we may continue to serve others. So mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. By giving to God, are you showing trust in Him as the provider of all things? Kapag inuna mo si Lord sa pera mo, naniniwala ka ba na kaya ni Lord na tustusan ang pangailangan mo at the right time in the right way? Mga kapatid, giving to God is worship, and receiving His provision is a blessing we can never repay. Kaya kung may natanggap tayong blessing, hindi ito bunga ng ating galing, kundi ito ay bunga ng kabutihan ni Lord sa ating buhay. Verse 11, my son, do not despise the Lord's discipline or be weary of His reproof. Kung manonotice natin, bumalik ulit si Solomon sa salitang, my son. It is tender, it is loving, it is fatherly. Just like how our Heavenly Father deals with His children. At dito, pinaalala sa atin na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi laging magaan. Kasama sa Christian life ang correction ni Lord. Sabi sa verse, do not despise the Lord's discipline, or do not despise the Lord's discipline. Ang salitang despise ay nangangahulugang wag mong maliitin, wag mong itakwil, wag mong pandirihan. No? Minsan kasi kapag tayo ay dumaan sa trials, tayo ay dumaan sa mga correction or sa hardship ng buhay,
Minsan iniisip natin na pinaparusahan tayo ni Lord or baka galit si Lord sa atin. Pero ang sabi sa Proverbs, ang sabi sa passage, huwag mong hamakin ang disiplina ng Panginoon. Bakit? Dahil ang disiplina ni Lord ay hindi para sirain ka, kundi para itama ka. Hindi si Lord galit, kundi si Lord ay Ama na nagmamahal sa iyo. Secondly, ang sabi sa verse, nor be weary of His reproof. Sa madaling salita, huwag kang panghinaan sa loob kapag kinorek ka ng Panginoon. Kapag napapahiya ka, kapag tinamaan ka sa mensahe, when God remembers the sin you must repent of, huwag kang tumalikod. Don't harden. Kundi lumapit ka, you come closer. And this correction comes in many forms, mga kapatid. Minsan through preaching, minsan naman through hardship, to other people, minsan naman through personal conviction habang nagbabasa ka ng Bible or habang nakikinig ka ng mga music. But remember this, mga kapatid, ang correction ng Panginoon ay privilege, hindi parusa. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 6, the Lord disciplines the ones He loves and chastises every son whom He receives. Mga kapatid, this is a mark of adoption. Kung wala kang disiplina mula sa Panginoon, baka hindi ka talaga Christian. Pero kung naranasan mong itama ka, naranasan mong ituwid ka ng Panginoon, naranasan mo na palambutin ka ng Diyos, palambutin ang puso mo, iyon ay patunay na ikaw ay tunay na anak ng Panginoon. Mga kapatid, a heart that has been changed by God is not hard, but knows how to humble itself when corrected. Because we know that His discipline is not to destroy us, but to draw us closer to Him. Verse 12, ito ang climax ng passage na ito. After being told not to despise or grow weary of God's discipline, sinagot ni Solomon ang tanong, bakit? Why? Ang sabi sa passage, for the Lord reproves him whom He loves. Napakaganda, mga kapatid. Ang correction pala ng Panginoon ay hindi evidence ng rejection, kundi pruweba ng kanyang pagmamahal. Sabi pa ng verse, as a father, the son in whom He delights. Ang disiplina pala ng Lord ay hindi malamig, hindi pabigla-bigla, hindi mapanira. Ito ay galing sa puso ng isang ama na natutuwa sa kanyang anak. Mga kapatid, kung ikaw ay nasa ilalim ng kanyang pagtutuwid ngayon, huwag kang tumakbo palayo. Yakapin mo ito bilang tanda na mahal ka ng Panginoon. Ang sabi sa Hebrews chapter 12, He disciplined us for our good, that we may share His holiness. Discipline is not for punishment, mga kapatid. It is for transformation. Ito ay hindi para ipahiya ka, kundi para ihanda ka sa kabanalan. So mga kapatid, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, lahat ng ito ay hindi pasanin, kundi privilege. Because the Father who disciplined us is also the Father who saved us. Not by works, but by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone. To God be the glory alone. Heavenly Father, thank you sa word mo na aming napakinggan at napagbulayan. Thank you, Lord,
sa lahat ng mga reminders at pagtutuwid mo. Holy Spirit, continue to speak to us even after this message. Help us to apply everything we've learned. Lord, teach us to trust you with all our heart and not to lean on our own understanding. Sa lahat ng aming mga lakad, ikaw ang aming kikilalanin. Ingatan mo po, Lord, ang bawat isa sa amin. For in Jesus' name we pray. Amen.